So, my chosen topic is Women Economic Empowerment. I'm Marian Silimos from BSCD 2B. Women's Economic Empowerment. Ibig sabihin nito ay binibigyan ng mga babae ng kakayahan na makilahok ng buo sa ekonomiya o kabuhayan. Kasama dito ang pagkakaroon ng access sa maayos na trabaho, pataas na sahod, financial resources tulad ng pera o puhunan, edukasyon at mga oportunidad para maging leader o magnegosyo. Kapag empowered ang mga babae, nagkakaroon sila ng kontrol sa sarili nilang kita at mga desisyon sa buhay. Hindi lang sila ang nakikinabang, kundi pati ang kanilang pamilya at komunidad. Dahil mas nagiging maayos ang kabuhayan at mas maraming oportunidad ang nabubuo. Una, ang pag-empower sa kababaihan ay nakakatulong sa paglago ng ekonomiya. Ipinapakita ng mga pag-aaral na kapag pantay ang partisipasyon ng mga babae sa workforce, tumataas ang productivity at mas lumalago ang ekonomiya. Nagdadala ang mga babae ng iba't ibang perspektibo, kakayahan at ideya na nakakatulong sa innovation at mas mahusay na problem solving. Sa madaling salita, kung hindi isasama ang kalahati ng populasyon sa economic participation, hindi ito efficient at nagiging malaking kawalan para sa ekonomiya. Pangalawa, kapag mas empowered ang women's economy, nababawasan ang kahirapan. Mas malaki ang chance na yung kinikita ng babae na pupunta sa pamilya, lalo na sa edukasyon, health at nutrition ng mga anak. Dahil dito, nagkakaroon ng positive ripple effect na nakakatulong hindi lang sa kasulukuyan, kundi pati rin sa future generations. Kapag financially independent ang babae, mas nagiging stable at resilient ang household kasi mas additional support at mas maayos na decision making sa gastos. At kapag maraming ganitong pamilya, mas lumalakas din ang buong community. Pangatlo, it promotes gender equality and social justice. Ibig sabihin nito, nakakatulong ito para maging pantay ang tingin sa babae at lalaki at magkaroon ng mas makatarungang lipunan. Kapag may economic empowerment ang mga kababaihan, magkakaroon sila ng kakayahang kumita at hindi na umaasa lang sa iba. Kaya nakakawala sila sa cycle ng dependence at discrimination. Dahil dito, nagkakaroon sila ng boses ng mga decision, hindi lang sa loob ng bahay kundi pati na rin sa lipunan. Kapag financially independent ang isang babae, mas kaya niyang ipaglaban ang sarili niya at tumutol sa abuse, exploitation at inequality. May nagsasabi na kapag masyadong nakafocus ang women's economic empowerment, baka ma-disadvantage ang mga lalaki o masira ang traditional na family rules. Iniisip nila kapag pinaprioritize ang women sa trabaho o negosyo, baka maging unfair naman sa lalaki o mawala yung paniniwala na lalaki ang pangunahing provider. Pero kahit mukhang tama ito sa una, hindi talaga siya strong na argument kapag iniisip ng mabuti. Una, ang women's empowerment na hindi tungkol sa pagpalit o pag-alis sa rule ng mga lalaki. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng equal opportunities para sa lahat. Hindi ito competition between genders, kundi isang collaboration kung saan parehong nagtutulungan ang babae at lalaki. Mas lumalago ang ekonomiya kapag parehong nakakapag-contribute ng buo ang lalaki at babae. Ibig sabihin, kapag empowered ang woman, hindi nito inagawa ng opportunity ang mga lalaki. Sa halip, mas dumadami pa ang opportunities para sa lahat dahil mas lumalaki at mas nagiging productive ang ekonomiya. Sa madaling salita, ang women's empowerment ay hindi nakakasama sa lalaki. Nakakatulong ito sa kabuuang pag-unlad ng society. Pangalawa, pagdating sa tradition rules, hindi naman fixed ang society. Nagbabago at nag-evolve ito over time. Sa panahon ngayon, madalas kailangan pa ng dalawang income sa isang pamilya para matustusan ang pangangailangan. Ang pag-empower sa woman na magtrabaho at kumita ay hindi sumisira sa pamilya. Sa totoo lang, lalo pa nitong pinapalakas ang pamilya dahil nababawasan ng financial stress at gumaganda ang overall quality of life.
Pwede rin mag-adjust ang pamilya sa rules nila based sa mutual agreement, hindi dahil sa strict o rigid expectations. Ibig sabihin, parehong pwedeng mag-contribute ang lalaki at babae sa paraang nakapagkasunduan nila. Pangatlo, yung ideya na ang pag-empower sa woman ay nakakasira sa kultura ay hindi isinasaalang-alang na maraming cultural practices noon ang naglilimita sa kakayahan ng potensya ng kababaihan. Ang progreso ay nangangailangan ng pag-re-evaluate ng mga tradisyon, lalo na yung mga nakakaadlang sa equality. Hindi ibig sabihin na iniiwan ng kultura, kundi ina-update ito para maging mas fair at inclusive. Dapat palitan ng mga paniniwala na maglilimit sa iba ng mga values na nag-aangat sa lahat ng member ng society, hindi lang sa iilan. Sa ganitong paraan, mas nagiging makatarungan at mas maunlad ang community. That's all po, sir.